Kuya, may isang bagay na hindi sinasabi ng mga babae kahit gaano pa sila ka-strong o ka-composed. Kapag may gusto sila sa isang lalaki, hindi man nila ito aaminin, hindi man nila ito pag-usapan, hindi man nila ito ipakita ng direkta, ang katawan at emosyon nila ang magsisiwalat ng totoo. May mga senyalis na hindi nila kayang itago kahit anong pilit nilang kontrolin. At kung marunong kang magmasid, malalaman mo agad kung may nararamdaman siya para sa iyo. Hindi mo kailangan maging gwapo, hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging sobrang interesting. Ang kailangan mo lang ay marunong kang magbasa ng mga senyalis na lumalabas sa natural na kilos niya. Dahil ang babae, kapag natamaan, hindi nagiging consistent ang pagtatago niya. May moments na nagiging halata at may moments na nagiging sobrang discreet, pero ang patterns niya ay iisa. Hindi niya kayang itago ang attraction kapag nasa presensya ka na. Magsimula tayo sa pinakaunang senyales, kapag nagbabago ang behavior niya sa tuwing nasa paligid ka. Hindi ito yung bigla sa nagiging super friendly. Minsan kabaligtaran pa nga. Kapag gusto ka ng babae, minsan nagiging awkward siya. Minsan nagiging tahimik. Minsan biglang nagiging magaan ang boses niya. At minsan naman, nagiging energetic siya na parang hindi niya alam kung bakit. Ang point dito ay isa. Nagiging iba ang kilos niya pag ikaw ang kasama. Kahit hindi niya sabihin, ramdam niya ang presence mo at hindi niya kayang maging totally normal. Kasunod nito ay ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. Hindi ito yung romantic movie stare na makikita mo sa pelikula. Minsan mabilis, minsan pa sneak peek, minsan iiwas agad kapag nahuli mo. Pero ang pinaka-importante ay hindi siya indifferent. Hindi ka invisible sa kanya. Ang mata niya ay nagiging sensitibo sa galaw mo. Kapag may gusto ang babae, hindi niya kayang hindi tumingin. Hindi niya kayang hindi sundan ang movement mo. Hindi niya kayang hindi i-observe ang reactions mo. At kahit pa umiwas siya kapag nahuli mo siyang nakatingin, ang unang tingin na yon ay totoo at hindi sinasadya. Makikita mo rin ang senyales sa boses niya. Kapag kausap ka niya, nagiging mas soft siya, mas warm, mas magaan. Parang may effort siyang maging pleasant kahit hindi niya ito napapansin. Hindi ito conscious flirtation. Ito ay instinctive reaction ng babaeng attracted. Dahil kapag may gusto ang babae, ang tono niya nagbabago. Hindi para akitin ka, kundi dahil ang presence mo ay nag-iiba ng emotional state niya. Isa pang malakas na senyales ay kapag nagiging attentive siya sa mga sinasabi mo. Kapag hindi ka niya gusto, mabilis siyang mawala ng atensyon. Pero kapag may nararamdaman siya, nagiging sponge siya sa mga kwento mo. Kahit simple ang sinabi mo, natatandaan niya iyon. Kapag may nabanggit kang lugar, pagkain o bagay, maaalala niya iyon sa susunod na araw. At minsan, babalik pa siya sa topic na iyon para ipakita sa iyo na may connection kayo. Hindi niya ito ginagawa sa sino mang lalaki. Sa inyo ito ginagawa dahil may gusto siya. Mapapansin mo rin sa maliliit na gestures ang hindi niya nagagawang pagtatago. Kapag papalapit ka, inaayos niya ang buhok niya o damit niya. Kapag tumabi ka, nagiging conscious siya sa posture niya. Kapag bigla ka nagsalita, nagiging alert ang katawan niya. Hindi niya ito ginagawa para magpa-cute. Ito ay automatic reaction ng babaeng gustong makita kang impressed o naggugustuhan ng itsura niya. Ipinapakita nito na ang opinion mo ay may halaga sa kanya. Isama mo pa dito ang subtle proximity. Kapag nasa grupo kayo, hindi man siya diretsong lalapit sa iyo, pero mapapansin mong hindi rin siya lumalayo. Pipili siya ng pwesto na hindi halata pero malapit. Kapag tumayo ka, may tendency siyang dahan-dahang pumwesto sa direksyon mo. Kapag nagsimula kayong mag-usap sa group setting, parang siya mismo ang nagtatanggal ng distansya. Hindi ito aksidente. Ito ay instingto na hindi niya kayang pigilan dahil gusto niyang maramdaman ng presence mo ng mas malapit. Kuya, isang napaka-importanting senyales din ang paraan niya ng reaction kapag nagbago ang mood mo. Kapag nagiging tahimik ka, nagiging curious siya. Kapag nagiging masaya ka, nagiging light din ang energy niya. Kapag may sinabi kang medyo personal, nagiging mas engaged siya. Hindi niya ito pinag-iisipan, pero nagbabago ang emotional frequency niya depende sa vibe mo. At ang emotional attunement ay isa sa pinakamalinaw na tanda ng attraction. At ngayon, bago tayo tumalon sa mas malalim pang senyales sa susunod na parte, gusto kong itanong sa iyo, kuya. Habang naririnig mo ito,
May babae bang pumapasok sa isip mo? May mga kilos ba siya na bigla mong naalala? May mga sandali ba na dati akala mo wala lang pero ngayon nakikita mong may ibang meaning pala? Kung meron, huwag mong baliwalain ang instinct mo dahil ang mga susunod na senyales ay mas malalim at mas revealing. Ito na ang mga bagay na hindi na kaya pang itago ng babaeng may pagtingin sa'yo. Kuya, ngayon, papasok tayo sa mas malalalim na senyales. Ito na ang mga bagay na hindi lang nakikita sa kilos niya, kundi nararamdaman mo sa paraan ng pagtrato niya sa iyo. Kapag ang babae ay umaabot na sa puntong hindi niya kayang kontrolin ang attraction, makikita mo ito hindi lamang sa gestures, kundi sa consistent na pattern ng presence niya sa buhay mo. Una sa mga pinakamalalalim na senyales ay ang paraan niya ng pag-iingat sa mga interaction ninyo. Hindi ibig sabihin nito ay nag-iingat siya dahil ayaw niya sa iyo. Ang totoo, nag-iingat siya dahil ayaw niyang magkamali. Kapag gusto ka ng babae at hindi niya ito kayang aminin, nagiging maingat siya sa bawat salitang ibinibitiw niya. Tinitingnan niya kung paano ka tumutugon. Tinitimbang niya kung maayos ang vibe. Pinoprotektahan niya ang connection ninyo dahil ayaw niyang mapahiya o masira ang rapport na meron kayo. Ang babae na walang nararamdaman ay hindi naglalagay ng ganitong effort sa interaction. Makikita mo rin na kapag ikaw ang nag-message, iba ang presence niya kaysa kapag ibang tao ang kausap niya. Mabilis ang sagot niyo sa iyo, hindi dahil available siya palagi kundi dahil priority ang connection ninyo. Kapag ikaw ang nagbigay ng topic, engaged siya at may interest siyang sundan ito. Kapag ikaw ang nagtanong, nagbibigay siya ng mas thoughtful na sagot. Ang babae na hindi interested ay sasagot ng plain at cold, pero ang babae na may tinatago ay sasagot ng may warmth at eagerness kahit sinisikap niyang hindi mahalata. Isa rin sa malalahas na senyales ay ang pagbigay niya ng emotional support sa iyo kahit hindi mo hinihingi. Kapag may binanggit kang pagod ka o may iniisip ka, nagbabago ang tono niya. Nagiging mas gentle siya. Minsan nagbibitaw siya ng simpleng tanong tulad ng bakit, ano nangyari, kamusta ka? Minsan nagiging tahimik siya pero ikaw ang focus niya. Hindi ito pagiging overly caring, ito ay instinctive concern. Ang babae na walang gusto ay hindi magbibigay ng emotional space para sa lalaki na hindi mahalaga sa kanya. Pero ang babae na may pagtingin ay hindi mapakali kapag alam niyang may mabigat sa iyo. Kasunod nito ay ang pag-aalala niya sa maliliit na detalye tungkol sa iyo. Hindi niya ito ginagawa sa lahat. Kung may nabanggit ka tungkol sa paborito mong pagkain, music, lugar o habits, pabalik ito sa conversation niya sa mga susunod na araw, hindi dahil memorize niya pero dahil may emotional imprint ka sa kanya. Kapag ang babae ay naaalala ang mga maliliit na details tungkol sa iyo, napakalakas nitong senyales. Ibig sabihin, ikaw ay nakaregister sa utak niya bilang someone special. Mapapansin mo rin na nagbabago ang behavior niya kapag may ibang babae na pumapansin sa iyo. Hindi dramatic, hindi selos na obvious pero meron siyang shift. Minsan nagiging tahimik siya. Minsan nagiging straightforward ang tanong niya. Minsan nagiging malumani pero curious ang tono niya. Hindi niya ito sasabihin pero ramdam mong naaapektuhan siya. Ang babae na walang gusto ay hindi nagpapakita ng ganitong subtle jealousy. Pero ang babaeng may tinatagong pagtingin ay nagiging sensitive sa potential competitors. May isa pa na napakalakas at hindi kayang itago. Kapag binibigyan kanya ng oras kahit hindi convenient para sa kanya. Ang oras ay pinakamahalagang currency ng babae. Kapag handa siyang mag-adjust ng schedule, magbigay ng extra minutes o magstay pa ng kaunti sa conversation, ibig sabihin malaki ang value mo sa kanya. Hindi niya sasabihin, pero pinaprioritize kanya sa tahimik na paraan. Kasunod nito ay ang paghahanap niya ng ways para manatiling connected sa iyo. Hindi man siya maging direct, mapapansin mong nag-o-open siya ng mga conversation topics na alam niyang papasukan mo. Minsan random, minsan tungkol sa isang bagay na nabanggit mo, minsan tungkol sa isang picture o joke. Ginagawa niya ito hindi dahil bored siya. Ginagawa niya ito dahil hinahanap ka niya sa paraan na hindi halatang obvious. May isa pang senyalis na mas malalim pa, kapag nagiging vulnerable siya sa harap mo. Hindi mo ito makikita sa unang pagkakataon, pero habang tumatagal ang interaction ninyo, mapapansin mong may mga kwentong hindi niya sinasabi sa iba pero sinasabi niya sa iyo. Kapag nagsimula siyang mag-share ng insecurities, takot, dreams o failures niya, kuya, hindi mo na kailangan manghula. Hindi nagbubukas ang babae ng ganong bahagi ng sarili sa lalaking wala siyang nararamdaman. At ngayon, pinakamalalim sa lahat sa blocking ito, kapag nagkakaroon siya ng emotional reaction sa silence mo.
Kapag hindi ka nag-message, nag-iisip siya. Kapag medyo malayo ka, nagiging curious siya kung bakit. Kapag nagiging cold ka, nagtataka siya kung may mali siyang nagawa. Hindi niya ito iaamin pero ramdam mo sa tono at timing ng responses niya. Ang babae na walang pakialam ay hindi tatahimik ng may tanong, pero ang babaeng may pagtingin ay nagkakaroon ng emotional shift kapag nararamdaman niyang lumalayo ka. Kuya, kung may babae sa isip mo habang naririnig mo ito, hindi aksidente yun. Hindi coincidence ang mga kilos niya. Hindi rin ito simpleng friendliness. May nararamdaman siya at hindi niya kayang kontrolin ang paglabas ng mga senyales na ito. Sa huling bahagi, tatalakayin natin ang pinakamalalim at pinaka-revealing na senyales. Ito ang mga kilos na halos hindi na pwedeng i-deny. Kapag nakita mo ito, malinaw na may pagtingin siya sa iyo na hindi niya kayang itago kahit pilitin pa niya ang sarili niya. Kuya, ito na ang huling yugto. Dito mo makikita ang pinakamalalakas at halos hindi na maitangging senyales. Kapag ang babae ay nasa puntong hindi na niya kayang itago ang attraction niya sa iyo, lumalabas ang mga kilos na hindi niya kayang kontrolin. At kung nakita mo ang mga ito, hindi mo na kailangan manghula. Hindi mo na kailangan magtanong sa tropa. Hindi mo na kailangan ng confirmation. Ang katawan at kilos niya ang nagbibigay ng sagot. Unang senyales sa pinakamalalim na bahagi ay ang pagprotekta niya sa connection ninyo. Hindi ito halatang possessive, hindi rin ito dramatic, pero mapapansin mo, kapag may ibang babae na nagiging masyadong malapit sa iyo, nagiging iba ang energy niya. Hindi siya nagagalit pero nagiging alert. Hindi siya nagsasabing pero nagbabago ang tono niya. Hindi niya ito iniisip ng sadyain, pero sa loob niya, may part na nagsasabi na ayaw niyang mawala ang lugar niya sa buhay mo. Subtle pero halata kapag marunong kang makiramdam. Pangalawa, nag-iiba ang pacing niya kapag ikaw ang kausap. Kapag may gusto ang babae sa iyo, hindi niya kayang mag-reply ng pareho sa ibang lalaki. Hindi siya robot, hindi siya consistent sa lahat. Pero sa iyo, nagkakaroon siya ng natural rhythm. May mga araw na mabilis siyang mag-reply dahil excited siya. May mga oras na medyo nagtatagal dahil kinakabahan siya sa sagot niya. Nagbabago ang energy at timing niya kasi may emotional investment siya. Ang babae na walang nararamdaman ay consistent, pero ang babae na may gusto ay unpredictable sa paraan na nakaka-excite. Kasunod nito, nagiging intentional siya sa presence niya sa paligid mo. Minsan magpapakita siya sa lugar na alam niyang may chance kayong magkita. Hindi niya sasabihin na ginawa niya iyon para makita ka. Pero mapapansin mo na palaging may mga moments na nagtatagpo kayo. Hindi lahat aksidente. Minsan, pinipili niya ang timing na iyon dahil gusto kanyang makita kahit sandali lang. Hindi lang taran, pero intentional. Isa pa sa pinakateling na kilos ay kapag sinusubukan kanyang gawing mas komportable sa sarili mo. Hindi lang sa conversation, hindi lang sa jokes, kundi sa emotional space. Kapag may sinabi kang may pinagdadaanan ka, hindi siya nag-a-advise agad. Ang una niyang gagawin ay paparamihin niya ang safety sa harap mo. Magiging kalmado ang tono niya, magiging warm. Hindi niya gustong patunayan na tama siya. Ang gusto niya ay maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Ang babae na walang baong feelings ay hindi nag-i-invest ng energy sa ganitong klaseng comfort. At kuya, narito ang isa sa pinaka hindi niya kayang itagong kilos. Kapag ikaw ang naging initiate ng distance, nagkakaroon siya ng emotional response. Hindi ito palaging message, hindi ito palaging tanong. Minsan, makikita mo sa behavior niyang parang nagiging unsettled. Kapag hindi ka nagparamdam, bigla siya magpapakita sa ibang paraan. Magpapadala siya ng meme, magbubukas siya ng topic, magpaparinig siya ng kwento. Hindi niya kayang gawing normal ang pagkawala mo dahil kapag may gusto siya, ang absence mo ay may impact sa kanya. May isa pang senyales na hindi napapansin ng karamihan pero napakalakas. Kapag nagiging curious siya tungkol sa buhay mo in deeper layers, hindi na siya tungkol sa mga simpleng usapan. Nagiging interesado siya sa mindset mo, sa lifestyle mo, sa values mo, sa goals mo. Ibig sabihin, tinitignan ka niya hindi lang bilang kausap, kundi bilang potensyal na parte ng buhay niya. Hindi niya ito gagawin sa lalaking hindi niya pinag-iisipang emotionally. Isa pang matinding kilos ay kapag hinahayaan kanyang makita ang mga flaws niya. Ang babae na wala namang pakialam ay magpapakita lang siya ng best side niya. Pero ang babae na may gusto
ay nagiging totoo. Kapag nagkamali siya, hindi siya nagtatago. Kapag may na-off siya sa sarili niya, nasasabi niya sa iyo, hindi dahil gusto niya maghingi ng validation, kundi dahil komportable siya sa presensya mo at may tiwala siyang hindi mo siya huhusgahan. At kuya, narito ang isa sa pinaka hindi niya kayang itagong kilos. Kapag ikaw ang naging emotional reference point niya. Kapag may nangyaring masaya, ikaw ang gusto niyang pagsabihan. Kapag may nangyaring masama, ikaw ang gusto niyang kausapin. Kapag may accomplishment siya, gusto niyang marinig mo. Kapag nasaktan siya, gusto niyang ibahagi sa iyo. Hindi niya ito masasabing ng diretso pero malinaw ito sa kilos niya. Kapag ang babae ay may gusto, ikaw ang naiisip niya sa mga emotional peaks ng buhay niya. Ngayon, narito ang pinakamatinding senyales sa lahat. Kapag nagkakaroon ng emotional consistency, kahit pa siyang sinusubukan niyang maging casual. Ibig sabihin, kahit gaano siya ka-composed, kahit gaano niyang subukang itago, ang energy niya sa iyo ay hindi nawawala. Kahit nagtatago siya ng feelings niya, hindi niya kayang itago ang reaction niya sa presensya mo. Hindi niya kayang itago ang softness ng boses niya. Hindi niya kayang itago ang glow sa mata niya. Hindi niya kayang itago ang subtle happiness kapag kausap ka. Kuya, kapag nakita mo ang 9 na kilos na ito sa isang babae, malinaw ang sagot. Hindi mo na kailangang magtanong kung gusto ka niya. Ang tanong na lang ay, ikaw, ano ang gagawin mo sa nararamdaman niya? Dahil ang babae na may ganitong klaseng pagtatago, hindi nagtatago dahil hindi kanya gusto. Nagtatago siya dahil natatakot siyang masaktan, matanggihan o mawala ang connection. At bilang lalaki, responsibilidad mong harapin ito ng may maturity at disiplina. Kung gusto mo siya, maging malinaw pero kalmado. Maging present pero hindi clingy. Maging totoo pero hindi demanding. Ang lalaki na may stoic na puso ay marunong mag-lead nang hindi nagmamadali. Kung hindi mo siya gusto, huwag mong paikutin. Irespeto mo ang nararamdaman niya at maging tapat. Sa huli kuya, ito ang tandaan mo. Hindi lahat ng babae lumalapit ng diretsyo. Minsan, ang pinakamalalim na interes ay nakatago sa pinakamalaliit na kilos. At ang lalaking marunong tumanaw, marunong pumili, at marunong mag-obserba, siya ang nakakaintindi ng sinus bago pa man sabihin ang salita.